Nako, eto naman tingnan natin. Etong bangayan ni Lacson at saka ni Marcoleta. Medyo nakakaasar na tong dalawa eh. Ako, naiintindihan ko si Marcoleta. Pero to si Lacson, hindi ko na maintindihan. Talaga namang na-expose ang totoong kulay nito si Lacson. Na-expose ang totoong puso nito. May pagkagahaman sa pera at kapangyarihan. Siguro mas pogi ako sa kanya. Nakikita mo naman, di ba? Pabirong bumanat si Senate President Pro Tempore Ping Lacson nang matanong kung bakit tila lagi siyang sinisisi ng nakabangayan niyang si Senador Dante Marcoleta. Matatanda ang nagkasagutan ang dalawang senador kahapon. Tinan mo ang sagot niya ha. Siguro mas pogi siya, pambihira. Alam mo, Lacson, ang bakla-bakla ng sagot mo. May kabaklaan talaga, di ba? Sir, ako nagtatanong lang, Sir Lacson, ikaw ba mahilig sa pogi? Kasi hindi ko maintindihan. Bakit tayo nauwi sa usaping pogi? Ang punto rito, tumbukin nyo yung investigasyon. Una pa lang, yan naman ang pinupunto ni Marcoleta. Imbestigahan, ipatawag yung mga dapat ipatawag. Pala desisyon ka, ikaw lang may ayaw eh. Hindi lang naman ikaw ang hari. Hindi lang naman ikaw pwedeng magdesisyon sa Senado. Bagamat ikaw ang chairman, hindi lang naman ikaw ang dapat nag-didesisyon sa Senado at sa Blue Ribbon. Napunta tayo sa pogi. Hiyang-hiya naman ako sa iyo, Lacson. May matindi. Kailangan ko palang magpapogi. Labanan na pala ngayon ng pogi. Ay, naku! Papogian na. Punta kami sa papogian. Di ba? Sabi nga, the abundance of the heart, the mouth speaks. Alam natin ang laman ng loob, ng puso ni Lacson. Pogi. Yan po ang Blue Ribbon, Chairman. Isa sa mga ugat niyan ang pagpuna ni Marcoleta sa umunay mabagal na usad ng report ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. Giit ni Lacson, hindi naman tama na sisihin siya sa hindi pag-usad ng committee report. Samantalang ang ibinigay daw nilang kopya ng report sa opisina ni Senator Marcoleta, nakatenga pa rin hanggang ngayon. Sabihin niya, hindi raw pirmado yung ng chairman. Of course, how would I sign a PDF? Sinabihan naman sila na yung signature page, yung mismong physical copy or hard copy, nasa office ko. And we kept making kulit sa mga staff nila, nabasa na ba? Kung nabasa na, baka pwedeng pirmahan na. Tapos sasabihin niya, ang reason dahil wala akong pirma, di ba that's outright lying? Hindi po lying. Out of context ka. Pinag-uusapan na yan bakit hindi raw pirmahan yung committee report na yan. Sabi niya, dahil daw walang pirma si Lacson, sabi ni Lacson. Wala daw siyang pirma, yan daw sabi ni Marcoleta. Hindi yan ang sinabi ni Marcoleta. Ang sinabi ni Marcoleta, tapusin muna natin. Bakit mo nga pipirmahan? Ang gulo-gulo nga nung report nyo. Bakit gusto nyo tapusin? Papatawag pa nga yun eh. Yan nga nire-request, patawag yung Marines. Yan po, maimbestigahan ng maayos yung Ghost Project. Gusto mo papirmahan, hindi pa nga tapos, kaya ayaw pirmahan nila Marcoleta. Meron silang gustong patawag. Patawag yung Marines, patawag si Romualdez. Anong gusto mong gawin? Papogian. Pambihira naman. Tapos gusto mong papirmahan. Ano, base sa papogi? Sir, ako nagtatanong lang. Parang nagpapapogi ka kay Romualdez. Parang gusto mo rin mabigyan ng maleta. Di ba? Sige, kayong humusga. Sabi niya, wala pa raw sa Senado si Marcoleta. Ayaw na niya sa korupsyon. Kayo, tanungin ko, kayong mga manonood, lagay niyo sa comment section. Sa tingin ninyo, sino ang nagpapapogi kay Romualdez? Si Lacson o si Marcoleta? Inihayag din ni Lacson na base sa research ng kanyang staff, tila ginagaya lang daw ni Marcoleta ang ilang pahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. So what does that indicate or tell you? Di ba? So kung gano'n ang kanyang posisyon, pinaparot niya lang ba yung posisyon ng China regarding the West Philippine Sea? Unsettling, to say the least, because this is national security that we're talking about. Ayon pa kay Lacson, sinubukan niya pang Alam mo, Lacson, hindi usapin yan ng China. Ang usapin dito, Ghost Projects. Kung ano-ano pinapasok mo eh. Pwede ba pag-usapan nyo kung saan napupunta yung maleta? Saan napupunta yung korupsyon? Huwag mong ipasok yung China. Huwag mong ipasok yung pogi. Focus muna tayo dito sa nakawan. magtimpi bago sagutin si Marcoleta. Yung last week privilege speech niya, I was at the lounge. I was listening and talagang pinigil ko ang sarili ko. Pero tumira pa rin siya ng Lunes. I was in my office monitoring.
So right there and then, nag-decide ako. Sabi ko, enough is enough. Pinuyat niya ako nung gabi kasi nag-drop ako ng speech eh. Kasama yung staff ko. Umuwi nga kami alas 12 eh, kaya mainit ang ulo ko eh. Ayon naman kay Marcoleta, hindi na raw dapat pagtuunan ng pansin ang kanilang away. Mas dapat daw ay masagot ang mga tanong sa flood control scandal. Huwag nating ilihis yung ano. Ang sinasabi ko, hitting me back. Walang issue yun. Ang ating linawin ay yung hinahanap ng taong bayan. Kung ang gagawin nila ay puro lang hit ng hit ng hit, okay lang sa akin. Pero wag natin kakalimutan ng taong bayan. O yan, maliwanag. Sige, kung gusto mo makipaglaban Lacson ng papugian, sige, Lacson, kung gusto mong banatan si Marcoleta. Basta sa dulo, pag-usapan nyo yung maleta. Okay ba? Sige, kayong mga dilawan, kayong mga trolls, ha? Kayong mga trolls ni Bongbong Marcos at ni Tambaluslos. Sige, banatan nyo ng banatan si Marcoleta. Basta sa huli, pag-usapan natin yung maleta. Tinabla rin ni Marcoleta ang aligasyon ni Lacson na tila pumapabor siya sa China. Naniniwala ka sa kanya? Kayo. Ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko dinefend ng China? You tell me. When? When? Tell me. May sinabi ko pabor sa China? Alam nyo, yung China na yan, sinabi na rin ito ni BP Sara. Yan po ang usapin nila sa GC. Yan po ang kanilang game plan. Ipasok ang China. Pansin mo, yan ang litanya ng dilawan. Pro-China kayo, pro-China kayo, pro-China. Yan din ang lumalabas kay Lacson. Iisa sila. Iisa sila ng game plan. Kaya alam na alam mo eh. Hindi naman to usapin na about China. When? When? Ang tanong ngayon, ceasefire na ba ang dalawa? Naghahanap naman kayo ng gera eh. May gera ba? Depende. Sabi ko, you hit me, I'll hit you back. Kasi sobra na eh. Namimihasa na. Ibig sabihin. Wala naman basihan. Hindi, Lacson. Hindi importante yung hit me. When you hit me, I hit you back. Diba? Sumbongero ka nga sa ano. Ayaw mong harapin eh. Ngayon ka lang humarap. Nagsusumbong ka lang sa media. Ang usapin dito, imbestigahan na natin yung ghost projects. Imbestigahan mo ng tama. Hindi ka titirahin ni Marcoleta. Ipatawag mo yung dapat ipatawag. Even yung mga vloggers na talagang naghahanap ng katotohanan. Gustong matuntun sino magnanakaw sa ghost projects. Patawag mo. Hindi ka titirahin. Yun lang naman ang usapin dito eh.